Ginagawa nyo pa ba to pag uwi kayo ng probinsya o namimiss nyo ba to? Hello, hi guys! Ito nga palang video na to ay mag-iisang taon na. 2 to 3 days lang ata ang tinagal namin nito sa Bicol. Bali, nakasiksik nga lang pala kami sa van. Umuwi ng Bicol ang mga pinsan ko. Bali, sabi ko, sasama ako dahil wala akong pera. Makikisiksik lang kami ng aking anak. At nagkataon, pag uwi namin, nagpapaani pala ng palay si tatay. Kunti lang naman dahil maliit lang naman yung lote na tinatamnan niya ng palay. Umagang sobrang init nga at nakita ko ang tatay papuntang palayan may dalang bilaran ng palay. At syempre, hindi ako papayag na hindi ko siya tutulungan. Nausap niya nga ang isang pinsan ko dyan para buhatin yung isang palay para dalhin dyan sa akin. Dahil hindi na rin kayang magbuhat ng isang sakong palay ni tatay at lalo na ako hindi ko rin kaya. Siya naman daw ang magkakalaykay pero hindi ako papayag. Ako na lang ang gumawa nito dahil nahihirapan na talaga ang tatay ko. Medyo paika-ika na pati magplakad. Naawa na ako. Alam nyo ba habang ginagawa ko itong naghahalo kay ang nagkakalaykay ng palay, naaalala ko yung mga kabataan namin. Hirap na hirap kami dahil ito lang talaga yung aming pangkabuhayan or nyog or magtatanim kami ng ibang gulay. At ayan na nga pinsan ko, yan dinala niya na yung ibang sakong palay pa. Nagpatulong na akong buhatin at ako na may taga-kalaykay. Pinapagalitan nga ako ng tatay ko dyan bakit ko daw ginagamit ang aking kamay na may kalaykay naman. Doon ako nasasatisfy. Siguro mga nasa 6 na sakong palay ang binibilad namin. Bago ka makakain ng masarap na bigas, paghihirapan mo muna. Diba, ganun naman talaga. Lahat ng bagay pinaghihirapan para pagdating ng araw, maayuan. Tapos na nga akong magkalaykay. Babantayin din natin maghapon yan dahil mainit. Kailangan babalik-balik ta rin yan. At dito nga pala sa katabing palayan, may tanim si tatay na kamuting kahoy. Ang tataas na at matanda na ata. Nagtaka nga ako, ang taas at ang kanda naman ng kamuting kahoy na to. Bakit maliliit ang kanyang bunga or laman? At may mga bulok pa nga sa ilalim ng lupa. Sayang naman, nang hinayang ako dadalhin pa naman sana namin sa Laguna. Siguro kaya may bulok sa mga laman nito dahil matagal ng tanim at matagal sa lupa at medyo basa ang lupa. Ayan, maghalukay kamuting kahoy tuloy ako ngayon. Pero alam nyo ba, dito ako masaya yung maghalukay ng hindi mo tanim. Pero tanim naman ng tatay ko, hindi lang tanim ng iba. Alam nyo ba guys, nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko to. Ito, na-miss ko to dahil dito ako lumaki. Ito yung ginagawa ko noon. Pag may tanim kaming kamuting kahoy o kamote, hindi pa nga wala pa ngang laman, hinuhukay ko na yan. May nakuha naman tayo, ilan nga lang, pero hindi pa kalakihan. And then, nakita nga akong tanglad, ang daming tanglad ng tanim ng tatay. Nakita ko to, binunot ko lahat. Sabi ng tatay, bunutin ko lang daw yung kaya kong dalhin, hindi yung buong tanglad at binalik ko pa. Yun, nasermonan tuloy ako. Kita nyo ba yung dala ko? Ilan lang naman yung kinuha ko. Tapos nabunot ko na yung buong tanglad. Binalik ko pa yung tanglad. Sabi ng tatay, mamamatay lahat yun. Dito may isang kamuting kahoy nga din na binunot ko. Pamatanda na rin ate ito, kukunti ang laman. Pero di bali, mapapakinabagan naman natin ang pinakapuno niyan. Dahil dadalhin ko yan. Dito ang tuwa ko dito dahil may nakita akong nakaumbong kamote, laman ng kamote. Alam nyo ba guys, pag ako may nakikita ganyan, tuwang-tuwa ako. Hindi ko alam. Ganun talaga ako eh. Kumuha na nga rin ako ng talbos or pantanim ng kamote dyan, dadalhin ko din. Lumipat nga ako dito sa bagong tanim ng kamote ng tatay. Hindi talaga ako makontento. Wala akong nakuhang madaming kamote. Kumuha na lang ako ng talbo. Sabi ng tatay, wala pa naman yung laman dahil bago lang yung tanim. Ang tataba kasi, natuwang-tuwa ako.